Hello, Aries. This is your reading for June 17 to 23. Check na natin yung mga energies. If you are interested na mag-book, mag-inquire ng private reading ko, dumiretso po kayo sa Purple Tin FB page, official page ko. Okay? Yung link nakalagay po sa description. Kunin muna natin yung overall tone o overall energy ng week na ito. Entrepreneur, be on the lookout for exciting business opportunities to unfold. So merong magandang opportunity na mabubuksan para sa iyo tungkol sa pagninegosyo or pagkakakitaan. Okay? Ayan no. Be on the lookout daw. Kasi merong opportunities, plural pala to, take note, Aries, hindi lang isa. So, hindi lang isa na business opportunity daraan sa'yo this week. So, maging ka-alert ka. Wait lang, may ink ako ng ballpen sa daliri ko at hindi ako mapakali pag nakikita ko yon. Kaya, buburahin ko muna guys ng alcohol. Excuse me lang, ha? Yan. Kasi ako yan. Hindi ako mapakali pag may ganorn. Okay. Okay, so yan, isa yan sa maaaring mangyari sa'yo this week. Ito, saan ko ba ito ilalagay? Dito na lang. Pagdating naman sa iyo, Aries, iwas ka na lang kasi pwede kang mapaaway this week. Yan, pakikipagtalo, diskusyon, no? Quarrel, ako. Maring may conflict para sa iyo this week. Ano pa? Wow, pagdating sa career, kaperahan mo, meron kang gain. Which means profit, no? So, yan. Siguro nga may business ka aside sa work mo, job mo. Pwedeng meron ka pang other sideline or other source ng income. So, nakikita ko dito, mukhang paldo ka, harvest time, tutubo ka dito, no? May gain, ibig sabihin, may increase. May increase pagdating sa sahod, sa kita, sales. Sa bahay naman, family, anong meron? Okay, something about a child, a student. Okay, may meron sigurong something na matututunan. Ewan ko. Pwedeng, ewan ko, kasi nung nakita ko ito pumapasok agad sa isip ko, tutor. Hindi ko alam kung bakit. So, banggitin ko na lang din. Baka kasi merong family member, specific bata, estudyante, it could be youngster, baka elementary level, no? Na kailangan niya ng guidance, kailangan ng time na i-tutor siya, alalayan siya sa studies niya. Oo. Feeling ko lang. Okay. Baka kailangan ng special attention nitong bata na to, specific sa bahay, family member, pagdating sa kanyang studies, no? Kailangan, i-assist siya. Oo, simpleng, re-reviewin nyo siya after school, helping with the homework. Hindi yung para spoon feed, kundi parang, in a way, parang ini-evaluate, ina-assess mo rin, baka kasi nahihirapan siya. Yun lang siguro baka
Baka this student, specific na bata na to is struggling when it comes to studies niya. Okay? Sa area ng unexpected mo, you have aid. So, yan. During times of need, sa difficult situations, darating yung divine intervention, miracles, tulong, assistance, no? Basta, meron ditong something na hindi inaasahan na magbibigay ng charity. Either ikaw yung tutulungan or ikaw yung makakapagbigay ng help, assistance. No, this is an act of mercy, charity, or kindness na maaaring ikaw yung makaka-receive or ikaw yung makakatulong. Ay, sorry. Okay, unexpected yun. Hindi pa ako tapos. Yung sa love life mo pala, wait lang. Hindi ko kasi na-layout. Parang hindi kasya lahat eh. Sa love life mo, nakalimutan ko. Okay, meron bang chef dito or related sa pagluluto yung negosyo, profession niya? Ano pa? Parang hindi ako satisfied doon. Oh, fate. Coincidence. Ito, specific sa mga single. Pwede kayong may ma-meet na person. At ang person na yan is, sabi ko nga, related yung profession niya, pinagkakakitaan niya sa pagluluto, like chef, or merong restaurant, basta kung hindi man siya yung chef, basta parang related sa pagkain, pagluluto. Pwedeng nagkataon lang na, alam mo yun, nagkataon na nasa isang cooking school kayo, or isang, ewan ko, event, or magkatagpo kayo sa isang place, like restaurant, no? At saka parang ano to eh, something na nasa cards para sa'yo. It could be na merong isang reading na kung nagpapabasa ka ng tarot, nagpapa-private reading ka, or nanonood ka ng mga reading sa YouTube, etc. kung saan man. Maaaring may reading na magkakatotoo sa'yo. About a person na mamimit mo. Okay? Na magiging jowa mo, or magiging asawa mo. Okay? Guys, kung mahilig kayo sa numbers, bigay ko na lang yung mga numbers dito. 55, 30, 25, 27, 17, 1, tsaka 10. Ay, ba't ko ito binaliktad? Okay, mukhang merong mga either may aalis or dapat i-let go this week. Ito, pwedeng bagay, situation o tao to. Hindi lang limited sa tao yan. Pwede naman nating i-let go yung mga bagay, yung mga situation, di ba? Okay? Related sa sa pera. O baka yung iba dito, alis na kayo dyan sa pwedeng magre-resign na kayo, alis kayo dun sa company na yan, no? Or lugar na yan, di ko alam. Merong pagbabawas like pagde-declutter sa yun. O baka lilipat na ng bahay, tas yung mga gamit para mas madaling lumipat, hindi nyo madadala lahat yun. So, pwedeng iba, bebenta ninyo, pamimigay ninyo, no? Decluttering. Meron ako nakikita pagde-declutter, pagde-detach. May mga bagay dito, let go mo na, no use na ipaglaban, ipagpilitan pa. Yan nakikita ko rito.
Or, ano, no need na maging defensive. Kasi meron ditong energy ng pagiging defensive, no? Huwag ka masyadong defensive. Halimbawa, pinupuna ka. Baka constructive criticism lang yan, di ba? Basta, meron ditong person na masyado siyang defensive. Huwag masyadong defensive. Yes, definitely, meron kang ili-let go, ida-drop, mamimili ka lang dito sa dalawang bagay na to, situation o tao na to. Hindi mo pwedeng i-keep pareho or hindi mo kayang i-maintain, so bawasan. Okay? Yung kaya mo lang yung kunin mo. Huwag mag-overcommit kasi baka hindi mo ma-deliver, hindi mo matapos, hindi mo kayang pagsabayin. To. And something here about money na pwedeng medyo hirap this week. Yes, nakita ko dalawang cards na yung nagsasabi dyan. There could also be delay pagdating sa traveling. Or meron something dito na madidelay na gagawin mo na dapat baka ma-put on hold, ma-reschedule. May madidelay or mapopostpone na event, gathering, okasyon. Ewan ko meron something dito na dadaluhan pero parang may delay or mare-reschedule, may postponement. Okay? Sa bottom ng deck mo, meron ka talagang harvest time. Yan, dalawang card na yan. Parang ganyan. Okay, so mukhang marami ka namang makukubrang pera dito, sweldo or kita, tubo, no? At least, masusuklian yung mga pinaghirapan mo. Yan yung mga rewards ng pinaghirapan mo this week. And, check na natin yung pinaka-closing message for you. Surrender to creativity, Aries. Ito yung advice ng baraha. Let your imagination let your imagination soar. Alaang gumala ang imahinasyon. Charot. Stay open to all creative ideas. Ayan. About how to pursue a dream or solve a problem. Pagganahin ng iyong imahinasyon pagdating sa mga gusto mong ma-reach na goals or dreams this week or para ma-solve yung mga problems na kakaharapin mo this week. So, yun yung mga messages for you, Aries. Please don't forget to subscribe, like, follow. Patap na rin yung bell icon. Pa-comment na rin, pa-share. Take care. God bless. Babush.